Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, may gusto lang po akong pag-usapan. Bali regarding po ito nung sa pagpunta ni President Bongbong Marcos sa Isabela, di ba? And alam niyo po kung ano po yung good news na tinutukoy ko. Di ba kung naaalala niyo po, after ng event, after po ng pamamahagi ni President Bongbong Marcos ng land titles, ng mga farm machineries, at saka ng cash assistance dito po sa Bicol region, nagtungo po si President Bongbong Marcos sa May Isabela naman. Kasi may mga kababayan tayo mga nagkomento dun sa event natin sa Bicol na sana daw sa Isabela, magtungo rin si PBBM. O ayan po, dininig ka agad, di ba? Ang bilis. So, ano po, bali nagtungo si PBBM kasama po ng iba pang gabinete niya, no? Para po sa inauguration. Alam niyo po ba kung ano yon? Bali, inauguration po ito ng Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project. Dito po yan sa municipality ng Quirino, Isabela noong June 10. Noong June 10 pa po ito. Through the initiative of the National Irrigation Authority, Magat River Integrated Irrigation System, the SPIP aims to maximize the utilization of water resources while providing sustainable and cost-efficient irrigation service to farmers in the province. Alam niyo ba mga kababayan, itong ideya na to or itong solar-powered pump irrigation, malaking tulong po ito sa ating mga magsasaka. Bakit? Siyempre, hindi na po kailangan ng elektrisidad para lang po. Kasi solar na siya di ba? So, kung may El Nino man, hindi na nila kailangan mangamba. Kasi po, magkakaroon ng tubig, di ba? Patubig po sa mga sasakahan nitong ating mga farmers. And syempre, isa pang factor po dyan, is since solar siya, hindi lamang po para sa irrigation. Hindi lang para dun sa patubig. Magagamit din po nila to bilang elektrisidad. Kasi nga solar So, bali, parang magiging dalawang function na siya. Patubig at saka elektrisidad. 'Di ba? Kasi, alam niyo naman, patapos na po ang season ng El Nino. So, magtatag-ulan na. So, malaking bagay din po ito sa ating mga magsasaka dyan sa Isabela. Amounting to a total investment cost of 65.77 million, the project is composed of a pumping station involving 1,056 solar panels. Ang dami mga kabayan. Nakikita niyo po ba yan? Ayan. With an estimate wattage output of more than 739,000 watts. It is capable of producing an output discharge capacity of 12,800 gallons per minute. Wow! Which is projected to supply irrigation to 350 hectares of agriculture land. With its completion on February this year, the SPIF is envisioned to contribute to an increase in agriculture production and ensure food security in the country. As the government continues to explore more options to provide water irrigation across the nation's agricultural regions, the project is seen as a way to address water scarcity and energy costs that will benefit farmers who are mostly reliant on diesel engine irrigation machineries. So, napakagandang proyekto po ito mga kababayan. Napakagandang or napakalaking tulong po ito para sa ating mga magsasaka saan sa Isabela. Sana po mas marami pang ganitong proyekto ang ating pamahalaan para po magkaroon po yung iba't ibang probinsya natin, no? Kasi sa panahon ng katulad ng El Nino, or tag-ulan, napakalaking bagay po ito. Napakalaking tulong po ito. Kasi, pag may ganito ka, solar, pump irrigation, hindi mo na po problemahin pag El Nino. Kasi ito po, tutok lang sa araw yung pinaka-solar panel, magpapump na ng tubig, di ba? So, napakalaking tulong po ito sa ating mga magsasaka. So, pakinggan po natin yung speech ni PBBM. May mga ilan po silang na-interview ng mga beneficiaryo yung mga magsasaka natin makikinabang dito sa solar irrigation pump na to. So, pakinggan po natin. Nakikita nyo mga kababayan, ayan yung solar panel, no? Wala kasi tayong raw video.
ang NIA sa napakamalikhaing paraan sa pagtutupad ninyo sa proyektong ito. Hangad ko na patuloy ninyong ipakita ang inyong galing, talino at kakayahan sa paggawa ng mga susunod na mga proyektong patubig para sa ating mga magsasaka upang maparami pa nila ang kanilang mga ani. Sa ating mga magsasaka at mga kababayan dito sa Isabela, ito po ang isa sa mga halimbawa na isinusulong natin sa bagong Pilipinas, patunay ng aming pagsisikap na palaganapin ang modernong pagsasaka dito sa Pilipinas. Tiyak na dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irigasyon na sistema. Maaalagaan mabuti ang mga pananim, madami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. Ang inyong pamahalaan ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamarang ito. Huwag kayong mahihiyang lumapit po sa DA, sa Department of Agriculture, sa NIA. Kung sakaling meron kayong mga kailangan sa pagsasaka, magtulungan at magkaisa tayo para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa at para sa ikatutupad ng ating pangarap na wala ng Pilipinong nagugutom na sa pinapanday nating isang bagong Pilipinas. Napakalaking... Wait lang, cut ko lang po So narinig niyo naman po, alam niyo naman si PBBM, sabi ko nga sa mga nagdaang videos ko, na si PBBM po yung presidente mula nung pag-sworn pa lang po niya na bilang maging presidente. Isa na po sa mga top priorities niya yung ating magsasaka. Siyempre, full support po si President Bongbong Marcos sa ating mga farmers. Siyempre po, ano rin kasi yan para rin po sa atin lahat, 'di ba? Kasi importante po yung food security natin. Siyempre, in a way, tutulungan talaga ni PBBM or magpo-full support talaga siya sa ating mga farmers. Hindi lang siyempre para ma-secure yung food security natin. Pati na rin po is gusto nga kasi ni PBBM, 'di ba, maitaas yung pamumuhay po ng ating mga magsasaka. 'Di ba? Kung sino yung nagpapakain sa atin man lang, 'di ba? Sana mapataas po yung antas ng pamumuhay nila kasi nga kung sino pa yung mga yung mga magsasaka natin, sino pa yung nagpapakain sa buong Pilipinas, sila pa yung naghihirap. PBBM po. Makikita po talaga natin, hands-on po talaga siya dyan sa pagtulong po, pagbigay ng tulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda. Kasi gusto niya po talaga makita yung pinakasitwasyon, syempre, makausap sila kung ano ba yung mga kailanganin nila. So, pakinggan po natin itong mga beneficiaryo po ng solar irrigation pump po, itong proyekto na ito. Pakinggan po natin. Sa aming mga magsasaka kasi mula sa kanilang pagbubungkal ng kanilang mga sakahan, hindi na sila gagastos ng krudo o gasolina na pantustos dun sa mga palayan nila. Ibig sabihin nito, yung gagastusin nila sa krudo na pampatubig sa kanilang mga sakahan ay magiging income na lang ng kanilang mga pamilya. Napakalaking bagay po yon. Kasi nakita namin sa isang hektarya, gumagastos siya ng almost 600 liters na krudo. Multiply natin yun ng 60 pesos, ay napakalaki. Doon pa lang sa krudo na gagastusin ay napakalaking income na ng bawat pamilya na may pantustos naman sa mga pag-aaral ng mga anak nila. Magpapasalamat kami kay Pangulong BBM at nagbigay ng malaking solar pump dito sa amin. Malaking tulong ito sa amin mga magsasaka. Kasi dati, gumagastos kami ng 60 liters kada hektarya. Ngayon, binigay niya sa amin dito ng libre. Maraming salamat kay Pangulong BBM. Ayan, narinig niyo po mga kababayan, ha? Sige, tuloy ko muna. Ito yung kumbaga, ayan, Kabaruan Solar Pump Irrigation Project. Nakalagay. Diba mga kababayan, ang saya po ng ating mga farmers
Kasi po malaking bagay talaga ito, malaking tulong talaga ito para sa kanila. Kasi nga, tingnan nyo, itong dahil dito sa proyektong ito is dudoble na yung kita ng ating mga magsasaka. Kasi imbis na igagastos nila, di ba, pang krudo, maiuwi na nila yun. Kita na agad nila yun, di ba? Hindi na nila kailangan gumastos. So, yan po. Siyempre ako, masaya ako makita na masaya yung ating mga magsasaka dito sa proyekto ni President Bongbong Marcos. And sana po magkaroon pa ng iba pang proyektong ganito po, no, sa iba pang sulok ng probinsya dito sa Pilipinas. So yun po mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Divine PH Vlog. Meron din po tayong Facebook page, Divine PH, and sa TikTok naman po, Divine PH Vlog. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo.